Ngayong gabi, 22 anyos na dalaga sa Laguna, butot balat. Pero ang tiyan, parang nakalulun ng malaking batya sa laki. At lola sa Cavite, tinanggalan ng isang mata. Bakit kaya? Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Teenager pa lang si Melissa nang tuloy-tuloy na sumakit ang tiyan niya. Matapos nito, bigla naman itong lumaki kahit hindi siya buntis. Ilang taon nang lumipas, dinadala pa rin niya ito. Inabutan ng aming team ang 22 anyos na si Melissa na tahimik na naglalaba sa labas ng kanilang bahay sa Biñan, Laguna. Kahit nakaupo, kapansin-pansin ang laki ng kanyang dinadala. Pero nalula kami nang siya'y tumayo at tumambad ang kahigante niyang tiyan. Sa laki nito, halos sakupin na ang buo niyang katawan. Mabilis pa rin naman ang kanyang kilos. Yun nga lang, kita pa rin ang pangangailangang mag-adjust sa laki ng kanyang tiyan. Paminsan-minsan, sumasakit din daw ito. Minsan po, pag may ginagawa po ako na isa po, nahihirapan na po ako, nasakot po tagiliran ko, pinupukpok ko lang po, nawawala naman po. Tahimik at hirap noon sa eskwela si Melissa. Nahihirapan daw kasi siyang matutong magbasa. Tapos, naging tampulan pa siya ng tukso ng mga kaklase niya. Wala po, binubuli po ako sa school po. Naayakla lang po ako. Isa na ano po ako, nakatago na lang po ako. Tinatago po yung aking bag. Tinatali. Kaya sabi ko na po sa mama ko na, ma, titigil na ako. Ayoko na. Binubuli naman ako sa school. Kaya na po talaga yung kusang tumigil sa pag-aaral. Inaaral namin niya. Kasi ilan po naman yung pag-aaral namin sa kanya, yung pag-aaral. Mahirap po kasi ngayon sa panahon natin hindi nakakapag-aaral. Sa kabila ng panghikayat ng kanyang mga magulang, nagpasya na lang si Melissa sa pag-aalaga ng pamangkin, paglalaro sa pusa, at pagtulong sa negosyo nilang parisan. Subalit, hindi pa pala ito ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Melissa. 14 years old pa lang siya nang magsimulang kumirot ang kanyang tiyan. Inakala ng pamilya na ito'y lilipas din. Pero habang tumatagal, napansin na mismo ng kanyang ina na lumalaki ang tiyan niya. Kani, ano ba yung nararamdaman mo na yan? Mawala pa naman ako nararamdaman ma. Pero lumalaki yung tiyan mo. Gusto mo pa-ultrasan na natin yan. Ayaw nga po niya, lalo pag ang doktor medyo masungit. Pag sinabi niya, ma, huwag na tayong babalik doon ma, masungit yung doktor doon. Malakas ang boses, dahil niya ginaganon. Kaya ako nilakad piano, magpa-ultrasound kami. Tinitingnan ko muna yung mga mag-ultrasound kung mahina ako magsalita, mabait, ganun siya. Dala ng kanyang takot sa doktor, naisipan nilang dumulog na muna sa albularyo. Unang pinuntahan po namin, albularyo po. Sabi naman po, may umaano po sa akin, no. Hindi ho iba sa amin. Tapos yun po, na ano po, na iba, hindi po daw iba sa amin. Nayaan po na lang namin. Dito na lang nakumbinsi si Melissa na magpa-ultrasound na nga. Buwan-buwan na rin kasing lumalaki ang tiyan niya. Pero ang kanyang kapatid, duda kung dahil nga ba ito sa pagbubuntis. Iniisip po talaga namin, sakit po yun. Noong una po nakikita namin siya sumasakit ng tiyan talaga. Nilalagyan namin ng tubig na mainit, pinapahiran lang namin. Tapos napansin namin nung 14 o 15 years old siya, hindi na siya normal, ma'am. Talagang as in, kada buwan nadagdagan yung paglaki ng tiyan niya. Sa unang ultrasound, negative ang resulta. Pero patuloy ang paglobo ng tiyan ni Melissa. Kaya umulit sila. At dito, meron na ngang nakita. Sabi daw po, may mga bukol daw po na parang tubig daw po. Subalit, mukhang kakailanganin pa ng serye ng mga pagsusuri para matukoy ang eksaktong karamdaman ni Melissa at kung paano ito magagamot. May lunas pa nga ba sa karamdamang ito ni Melissa? Abangan yan sa pagbabalik ng kapatid mo. Sa kanilang magkakapatid, si Melissa lang ang may kakaibang kondisyon kung saan patuloy na lumulobo ang kanyang tiyan.
halos sumuko ng kanyang pamilya sa paghahanap ng mga kasagutan. Pero dito sa kapatid mo, wala tayong atrasan. 18 po kayo magkakapatid, pang 15 po ako. Sa 18 magkakapatid, talagang kapansin-pansin. Si Melissa lang ang naiiba. Ang tiyan ng 22 anyos na dalaga, konti na lang, sing laki na mismo ng katawan niya. Inakala noon ng lahat na buntis siya. Pero ang tiyan na ito, 8 taon nang lumulobo. Sa kabila nito, tuloy ang buhay para kay Melissa. Isa raw sa mga hilig niya ang kumanta. Hindi rin problema sa kanya mga gawain sa loob, maging sa labas ng bahay. Ang sabi ni Melissa sa aming team, basta kasama niyang pamilya, masaya na siya. Hindi po ako masaya. Minsan kalaro ko, mga pangking ko po, mga pusa ko lang po. Ilang pong panglibangan ko po. Nakakanta, nakapatugtog. Tapos po lalabas-labas po ako, may papasok na po ako. Subalit, iba ang nakikita ng kanyang kapatid. Nung wala po siyang sakit that time is, si Melissa po talaga is masiglang bata. Pero nung nagkasakit po siya, lagi na mainit ang ulo niya, lagi siyang galit. Iniisip na lang namin na baka dahil sa sakit niya. Bilang isang kuya, hindi lang away na nararamdaman ko eh. Parang parang ako okay, bakit siya hindi? Parang minsan iniisip ko din na sana yung sakit niya sa akin na lang. Kasi siya nga yung kapatid ko na hindi na nga nakapag-aral dahil sa kalagayan niya. Sana sa akin na lang kasi ako naman yung nakapag-aral. Mas malakas ako, mas marami akong kakayanan kayang gawin sa kanya. Siya po kasi may sakit, hindi niya kayang gawin yung mga bagay na normal na tao lang po. Kapag napapagod si Melissa sa mga gawain, higa na siya at magpapahinga. Pero doble hirap siya sa pagpwesto. Nakatiyaya po. Minsan po nakatagilid lang po ako. Mas komportable po ako. Mahirap po. Lalo po ngayon, pag nakaupo po ako, naliligo, nahihirapan po ako magpuskos. Sa kanyang napakalaking tiyan, bakas ang mga ugat na tila nanganganib mapatid. Ngunit mapapansin din ang payat niyang pangangatawan na mukhang hindi akma sa kanyang dinadala. Maliwanag pa sa sikat ng araw na kailangan ni Melissa ng tulong. Subalit, ayaw daw niyang maging pabigat sa kanyang pamilya. Gusto lang po makatulong po sa mama ko sa hanap buhay po nila. Na, mama, tutulungan kita, sabi niya. Hindi na, sabi niya, hindi na, lumalaki na yung tiyan mo. Sabi niya, tutulungan kita. Sabi niya, wag na, baka may ikaw mapagod. Sabi siya, pag ano ko mama, pag ako na-operahan, tutulungan kita. Sa lahat po ng gagawin niyo, tutulungan kita. Sabi niya, ma, ayaw akong magpa-opera kasi baka pag ako na-operahan, mamatay lang ako na madali. Kundi, ganyan talaga yung buhay. Kasi ang mahalaga, ginagawa namin na paraan para ikaw mapagamot namin, mapagaling ka. Kahit paano, siguro sa kakulangan namin sa pera, talagang ipinagpipray ko na lang na tulungan kami ng Panginoon Diyos ko sa kami nasusurvive yung buhay ng anak ko. Lagi ko sinasabi sa kanya, pag nagpagamot ka, napakaginhawa. Magagawa mo na yun, hindi mo nagagawa bilang isang dalaga. Kasi lagi niya sinasabi sa akin buti pa si yung classmate ko dati ngayon, ang ganda-ganda na niya, nakakapag-suot siya na maganda. Kaya sabi ko sa kanya, lakasan mo loob mo. Nandito kami magkakapatid mo. Pag naoperahan ka, maraming kuyang nag-aantay sa'yo, maraming ating nag-aantay sa'yo. Kaya pag natapos tong problema mo, maniwala ka sa akin. Lahat ng ginhawa, mararanasan mo na ulit. Dahil dito, nagpasya na ang inyong lingkod na personal na makipagkita sa kanya. Sir, eto po siya. Kumusta po kayo, ma'am? Oh, Nanay po ni Melissa. Magandang hapon po. magandang hapon. Meron ba siya ininom ng maintenance? Wala pa po eh. Pero meron po kayo maintenance. Bigyan natin yung pangalan, maintenance. Ano po yung maintenance na ininom po? Hindi pa po siya Wala pa sir, na-opera. hindi pa po sila nakakapagpa-check up. Hindi kaya ng financial. Okay, sige, papacheck up natin. So, saan natin siya gagawin? Opo. Meron ba tayong espesyalista? Taga Laguna sila sir, naghanap na po tayo ng pinakamalapit din sa kanila. Patingnan nyo na po yan sa doktor. At sabi ng doktor na tumingin ay pwede pa operahan. Gagaling pa po yan. Makawala yun. Awa ng Diyos talagang gagaling. Yung huling check up kasi nila sir, hindi pa siya talaga ganyan kalaki. So mas lumaki pa siya, hindi pa sila nakabalik po ulit. Ah,
kaya naman operahan. Opo, so Kasi kailangan po hindi po lalaki talaga. ng lalaki. Opo. Hanapan po namin kayo ng espesyalista dito sa Maynila. Kasi kung sa Laguna, ang layo pa po. Siyempre, gusto ko yung pinakamagaling na doktor ang gagawa ng paggamot o operasyon sa inyo. Sagot ko po lahat yun, pati medisina at kung ano pa. Salamat Ay, po. gagawin. Thank you po. Si nanay ay walang trabaho. Mother nila. Po, nakakapagtanda po kami. Kahit pa nakakapagtinda-tinda po. Kulang. Puhunan siguro kailang ni nanay. Eh, pag kami kasi nakakautang, napapacheck up po siya. Eh, siyempre po yung inutang namin. Walang Kaya pampacheck up. Araw-araw yung babayaran mo. Kaya namitan, eh, pampamili. Si tatay po ay sa lupon. Lupon po sa lugar. Magkano lang po kinikita ngayon sa isang Yung 1,000 karne po eh. Nakamagdamag po ako ng pagkapon. Bago maubos. 1,000. So, Sige, kailangan po malo ng ng baka. kapital para mas lalaki yung tinda. Matigil lang, lang po namin yung aming mga pagkakautang. Ito, Nay, bigyan ko kayo ng 50,000 para dagdag puhunan po. Sige po, Sa akin tanggapin po talaga po daw. Totoo po sa inyo. Bakit to? Ayaw niyo maniwala? Para sa inyo po yan. Po kasi ako makapaniwala. Hindi po, para sa mga pangangailangan nyo, dagdag puhunan para sa pagpapagamot sa anak nyo. Ako pa pong bahala sa pagpapagamot, ospital, at kung ano pang mga kailangan. Siyempre, dasal ka rin. Ipagdadasal ka namin lahat, pero siyempre, kailangan ikaw din magdasal. Hangad natin na magtuloy-tuloy na ang gamutan at kahit papaano ay gumaan ang mabigat na pasanin ni Melissa. Mamaya, lola sa Cavite, tinanggalan ng isang mata. Ang mga katanungan tungkol dyan, sasagutin sa pagbabalik ng kapatid mo. Nagsimula ang lahat sa aksidente at napabaya ang sugat. Hindi nakala ni Nanay Rosita na dahil dito ay mawawalan siya ng isang mata. Oras na para maghanda ng agahan sa tahanan ng mga Monteclar sa Cavite. Maingat na hinimay ng 64 years old na si Nanay Rosita ang talong para sa kanyang torta. Maya-maya, sinimulan na niya itong iprito. Habang nagluluto, kapansin-pansing, sinasapina ni Nanay ang isang bahagi ng kanyang muka. Paano kasi? Benda ang kanyang kanang mata. Nang tanggalin ang benda, doon tumambad ang nakakagulat na katotohanan. Wala na talaga siyang kanang mata. Unang nasilayan ng concerned citizen na si Cherry, si Nanay Rosita, na nagtitinda ng basahan sa Naik, Cavite. Sa tuwing magkikita sila, bumabalik daw kay Cherry ang alaala ng lola na nagpalaki sa kanya. Tuwing umaga, namamalengke po kami. Ngayon, nakita ko po si nanay sa may gasolinahan station. Patay na po kasi sa may mother side ko na lola ko. Eh, yun po talaga yung nag-alaga po sa akin. Tapos dati po kasi dalaga pa ako, nagtatrabaho na ako. Siya po yung talagang nag-assist sa akin. Papasok ako ng trabaho, hanggang pauwi, may pagkain na ako. Naawa ko, parang naalala ko lang yung lola ko. Pero hindi talaga maalis sa isipan ni Cherry ang katanungan kung ano nga bang tinatago ni Nanay Rosita sa likod ng benda. Naawa ko, dati ko na siya binibigyan din ng mga pera, tsaka binibilang ko rin siya talaga ng basahan. Ngayon naawa talaga ako, na-curious ako kung ano talaga yung sa mata niya. Pinuntahan ko siya ulit. Sa pamamagitan nito, nabigyang linaw at nabuo ang kakaibang kwento ni Nanay Rosita. 6 ng amo ko, mami. Dalawang Koreano, 4 ang Pilipino. Sa ganitong paraan, sinimulang ikwento ni Nanay Rosita sa aming team ang dati niyang hanap buhay bilang kasambahay. Dekada 70, kompleto pa noon ang mga mata niya. Mahal na mahal ni Nanay Rosita ang kanyang trabaho. Subalit, bigla siyang naaksidente. Pagkatapos kong maglaba, nagwalis ako, nagkaligo ako sa aso. Pagbukas ng amo ko, tama-tama pag ganyan ko, dito tumama, dito sa buto. Ano po ito, mama? Ito, bakal. Bakal ng...
bintana. Sa kabila nito, nagpatuloy daw si Nanay Rosita sa pagkayod. Lumipas ang mga araw at mga linggo. Hindi niya pinatitingnan ang mga matang natuhog sa doktor. Namamaga siya, hindi ko inintindi. Sige pa kung trabaho, bisan lumalaki yan. Hanggang sa isang araw, hindi na talaga niya kinaya. Pagdating sa ospital, nakapanlulumong desisyon ng espesyalistang tumingin sa kanya. Ang nadali niyang mata, kailangan ng operahan at alisin. Sabi nila, cancer daw. Umiyak na nga si ma'am kay cancer daw. Na ako din, umiyak din ako. Nalugmok si Nanay Rosita matapos ang operasyon. Alam niya kasi, hindi na siya makakabalik pa sa trabaho. Bisan ako, kukunin nila ako. Hindi na ako pwede kasi may sakit na ako. Tapos may diferensya pa. Hinahanap ako sa mga bata ng anak ng amo ko. Buti na nga lang daw, nariyan pa rin ang mister niyang si Isagani na sa kabila na nagbago niyang itsura, hindi umalis sa kanyang tabi. Yun nga lang, matapos ang operasyon, hindi na raw talaga makapag-check up muli si Nanay Rosita. Ngayon, unti-unti na namang bumabalik ang kalbaryo na una niyang naranasan, maraming taon na ang nakakaraan. Dito kasi minsan kumikirot po. Ngayon nga kumikirot eh. Kung uminom nga akong tubig, pumupunta dito. Kasi sariwa ang ilalim eh. Maano siya, hapdi. Tapos eh, kung hindi makapal to, kung hindi ko lagyan ng salamin, ang hangin pumapasok sa utak ko. Iniisip ko nga, sir eh, matagalan ba baka ako sa mundo? Kasi marami kong naramdaman. Ano nga ba ang tamang paraan para maibsan ang kalbaryong ito ni Nanay Rosita? Abangan yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Ramdam ni Nanay Rosita na tila na-impeksyon na ang dating pwesto ng tinanggal niyang mata. Pero sa hirap ng buhay, hindi naman niya ito mapatingnan. Kaya naman, kami na sa Kapatid Mo ang aksyon. Yung taga alas 3 ng madaling araw, pumunta na ako dyan, bibili na ako basahan. Tapos magre-repack ako. Pagkatapos ko repack, mag-alok-alok na ako. Gasolinahan, diyan ako maagang mag-standby. Bago sumabak sa isang araw na naman ng pagtitinda, siniguro muna ni Nanay Rosita na protektadong malaking butas sa kanyang muka. Marahan niya itinakip ang medical tape at isang kwadradong gasa sa kanyang mata. Tanghali na nang abutan namin si Nanay Rosita sa gasolinahang ito na madalas niyang tambayan. Magilyo siyang lumalapit sa mga customer ng gasolinahan para ialok ang mga tindang basahan. Sabi ng mga attendant dito, bawal talaga ang pagtitinda sa gasolinahan. Pero pinayagan nila si Nanay Rosita dahil sa kanyang kondisyon. Siyempre, naaawa. Kaya minsan din namin siya pinapalis. Tulong na lang din po kay nanay kasi tanda na po si nanay. Sa edad niya dapat magpapahinga. Salamat po. Magkano yung kinita mo lang? 160 sa isang bundle. Magkano tinupo mo dun? Ay, ito. 40. Ngayon lang kasi malaki, may tip ako ng 30. Hindi niya kinuha ko pala. Ito na nga ang sitwasyon ngayon ni Nanay Rosita matapos ang aksidenteng bumago sa kanyang buhay. Inabot ng 3 taon matapos ang operasyon bago niya natanggap na hindi na may babalik muli ang kanyang kanang mata at kailangan na niyang magpatuloy na mabuhay. Hindi man maitulad sa pagkakasambahay ang paglalako ng basahan, kahit papaano kumikita si Nanay Rosita ng 3 hanggang 400 piso kada labas. Ang pagtitinda kong basahan po, swerte lang kung may tip. Nasa 400 kung may tip. Kung wala, 300, gano'n. Malakas pa ang basahan noon, nakatago ko 200, 100. Basta malaki kong binta, magtatago ako. Madukot ko pa rin. Ang problema, bagamat may kanya-kanya ng pamilya ang 5 sa 6 niyang mga anak, madalas siya pa rin ang takbuhan ng mga ito.
Kanay, may bigas na ba? Hingi kami bigas. Siyempre, bigyan mo kay 6 anak ng isa kong sumunod sa panganay kasi naawa naman ko, mga apo ko marami. Nagpapasalamat naman siya na patuloy ang suporta ng mister niyang si Mang Isagani. Subalit, halos imposibleng sumapat ang kakarampot nilang kita. Kung sa pamilya pa lang nila, kulang na, paano pa sa pagpapagamot niya? Yung asawa ko nagbubote. Nangalakal po, namimili ng basura. Bote, plastic, mineral, yun. Bubuk, kumakita na siya ng 300, 400, gano'n. Sabi ko ng asawa ko, damihan mo ng saing kasi ang mga anak ng mga apo mo, walang pagkain, pakainin mo. Hirap na ako, ma'am. Kasi walang-wala din ako. Sa may sakit ako, nagtitinda ako. Masakit po para po sa aming magkakapatid. Kasi po, wala na po namin magagawa. Imbis po namin po siyang anuhan, lagyan ng mata. Wala naman po kami perang isa lang din po ang pagkagaya ng nanay ko na nagtitinda ng basahan. Lingid sa kalaman ni Nanay Rosita sa araw na ito, ako ang kanyang maging parokyano. Ay po, good afternoon po. Ito. Gusto na, salamat sa pagpunta. Ako nga po, malalamat ako sa iyo, sir, nga hinanggap mo ako, nangingi ng tulong sa iyo. Ako dapat magpasalamat kasi may sa inyong tiwala. Ay, tagal ako nagtiwala ko sa inyo, sir. Gusto ko nga kita noon makita. Ngayon, natupad ko na ang pangarap ko po. Salamat. Pagamat kita sa pinakamagandang ospital para tingnan kung anong dapat gawin, kung operahan ba yan o Sir, ano. ang pangarap ko, sir, makita kita. Bisa sa TV lang. Naks na. Nanay naman. Natupad na lang. Pinapayak mo ako eh. Anay, ito muna, Nay. 25,000 po ito, Nay, para magamit nyo sa puhunan kung ano gusto nyo sa gamutan. Ako nang bahala. Hindi magagalaw yan. Hindi pa dyan nagtatapos ang mga sorpresa na pag-alaman kong katatapos lang pala ng kanyang birthday nitong August 13. Kaya naman, hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi 3 pa na birthday gifts ang pinadala ko sa kanya. 2 buwang groceries, brand new TV at electric fan. Personal ding namili ng cellphone at bagong washing machine with dryer ang ating birthday girl. But wait, there's more. Ipinaasikaso ko na rin ang bagong bahay na ipinangako ko kay Nanay Rosita nang kami ay magkita. Maraming salamat yung binigay mong biyaya sa akin. Nakatanggap ka na ba ng ganyang karaming birthday gift dati, Nay? Wala pa ngayon ko lang nakita ganito. Hindi ko kalahin ganito palang binigay ni Sir Joel sa akin. Hindi man tuluyan maibalik ang malinaw na paningin ni Nanay Rosita, umaasa po kami na kahit papaano ay magiging mas komportable na siya sa araw-araw na pamumuhay. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.